na ako lang ang gagawa. So, umpisahan na natin yung ating pagre-rebond. So, ganito yung aking buhok. Nag-shampoo na ako kanina. Tapos, hindi ako naglagay ng conditioner. So, ganyan ka, yung aking buhok kakulot. So, wala to. Napakabuhaghag niya, guys. So, ito yung mga kailangan natin, guys. So, ito yung nabili ko sa Amazon na Shiseido. Tapos, ito. So, number 1 at saka number 2 straightening. So, may instruction na yan siya dito, guys. Kung bibili kayo nito sa Amazon, may direction for use na siya. Direction for use. So, titingnan nyo lang ito. Mga instruction yan. So, sundin nyo lang to yung instruction nyo dito, guys. So, ito yung kailangan natin. And then, syempre, blower and pang straight irons sa buhok. And then, lagayan. And then, kailangan may ipit kayo. So, ito yung gagamitin ko na ipit. Tapos, suklay. Ito naman nung nabili ko sa, sa Daiso. Tapos, meron na siyang kapa, gloves, tapos air cover, tapos may brush and comb. So, ayan na siya. Sa Daiso ko to siya nabili, guys. Coloring good. So, 4 pieces hair dyeing set. So, yun. Sa Daiso ko to nabili. Para, ganun na. So, ayan yung mga kailangan natin para sa ating hair rebonding or hair straightening. So, yung una nating ilagay is ang H1. So, ito yung una nating ilagay, guys. Ayan siya nakalagay dito. Ayan, basahin nyo na lang, guys. So, ayan yung H1. So, nasa siya, 80 grams. So, depende din sa haba. Pag maano lang yung buhok nyo, maano siya, guys. Medyo may tapang yung amoy niya. Tapos, 80 grams yung ilagay niya. Pag mahaba yung yung buhok nyo, medyo damihan nyo ng konti. Depende din sa haba ng buhok nyo. Tapos, ito yung gagamitin nyo na brush. So, ayan. Lalagay na natin sa ating buhok. So, ayan na siya, guys. May air cover na ako. Tapos, nakalagay na ako ng kapa. And then, hinati ko na yung aking buhok dito. So, dito natin ilalagay muna. Ito. Kasi nandito ako sa sala. Kasi mas malaki ang space dito kaysa doon sa namin, sa laundry area. So, ito yung gagamitin natin na brush. So, first time kong gumamit nito at saka ibabad niya siya ng 20 minutes. Ayaw pang matanggal. Ganin natin dito. At saka wag natin wag natin sa dulo talaga. Kailangan may mga pinaka-root ng buhok. So, dito lang siya, guys. So, ang pagawa ko dito ng asawa ko. Hindi ako. Kasi baka magkamali ako. So, ilalagay na natin, guys, yung ating gamot. So, wag natin siyang wag natin siyang wag natin siyang sa pinakadulo ng buhok. At ibabad natin ito ng 20 minutes. Actually, first time kong gumamit nito. So, ano na lang ginagawa ko, no? Oh, vai uma de dois aí. Vai vocês dois aí que eu vou pro quarto. Passa a mão agora, cabra. Vou tocar fogo na cabeça da minha, não mexe com o sangue. Vai guardar aí. So, magpatulong ako sa asawa ko. Kung may kasama kayo, mas mainam kasi pag sa likod kasi hindi natin masyadong nakakita. So, yung asawa ko yung aking papalagay. Baka hindi malagyan lahat. Balik na. So, ayan guys, nalagay na lahat ng tawag dito, nalagay na lahat yung
gamot sa aking buhok. Kaya mag-apply na lang tayo ng, ibabad natin ng 10 to 20 minutes yung gamot sa ating buhok. So, ayan. Ganun lang siya kasimple. Mas mainam guys pag may kasama kayo na maglagay ng gamot sa iyong buhok. So, mas maano siya. Mas ma-apply siya. Ma-apply yan lahat. So, hintayin na lang natin. And, yung amoy niya is, ano talaga siya, yung, medyo may tapang yung amoy ng gamot. So, yun, kailangan buksan yung bintana, ganun. So, ayun na siya guys, na banlawan ko na siya kasi nakalipas na ang 20 minutes. Tapos ngayon, i-blow dry natin bago natin tayo. Tapos kung mag-blow dry, so ganyan. At ipla-plancha na natin. So, nahin muna natin yung sa pinaka dulo. Dito. Plancha muna natin. So, paunti-unti. Ayan na. Natapos ko na siyang i-plancha guys. So, ganyan yung itsura niya ng aking buhok. Yung. So, ayan. Plancha mo siya ng straight na straight. Napasa pa yun, Dito sa yung dulo. pigi. So, medyo matagal siya matapos yung plancha kasi isa-isa. Ano-anuhin mo siya. Dapat niya. Ang tawag nito, kailangan ma-plancha siya lahat guys. Okay. Para ma-straight na. Ano na naman tayo? Ito na yung ating ilagay. So, i-ano muna to. Ito yung pinaka-last na ilagay sa ating buhok. 10 minutes lang siya, ibabad. Then, banlaw. Then, okay na siya. So, ito na yung lalagay natin. So, same pa din. 80 grams. Kaso sa akin kasi medyo mahaba-haba yung aking buhok. So, ngayon guys, step 2 na tayo. So, same procedure pa din. Ganun pa din natin yung ating buhok. Pangalawang lagay na to guys. Ganun. Lagyan na natin yung step 2. Ito na yung pinaka-final niya. Ito yung ating gagamitin. Mga 2 cm ba? Yung ano ng agwat, mga 2 cm from the roots guys. So, ganun. Ilagay ko to sa sawa ko. So, ayan na siya guys, na ano na siya lahat. So, leave lang natin to ng mga, nakalagay dito 3 minutes. So, ang gawin ko 10 minutes. Para medyo umano yung gamot na. Patay lang tayo. Tapos, i-rinse ko na to. Tapos, yun na siya. So, ayan siya guys. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Nag-rinse na ako, binalawan ko na siya, tapos binabad ko siya ng 10 minutes. So, hindi ko pa siya biniblow dry. Pagka banlaw ko, hindi ko na siya nilagyan ng shampoo. Ang nilagay ko na lang is conditioner para na din siya, para ma-treatment din siya. So, ayun. Yun lang ang ginawa ko. Then, i-blow dry ko na siya. So, blow dry siya guys, tapos na yung aking pag blow dry, then nilagyan ko na din siya ng ganito, parang oil ata siya.
Parang hair treatment na din. Kasi nga, yung aking buhok kasi guys is nag-bleach ako. And then after ko na mag-bleach, nagkulay din ako ng natural brown. So, medyo madami. Madami yung kulay na nalalagay ko siya guys. And then, at saka, yun, ito yung ginamit ko. So, okay naman siya pag may kulay yung buhok nyo. Pero, hindi siya ganun ka-shiny. Tapos, mamaanon mo talaga siya na medyo dry yung hair mo. Pero, nag-ano naman siya guys, nag-straight talaga yung buhok nyo. So, medyo dry nga lang pag may kulay yung buhok nyo. Pas maganda pag walang kulay yung buhok nyo. Mag-ano talaga siya, ano talaga siya, yung shiny talaga siya. Pero sa akin kasi, is nakadalawang kulay kasi ako ng buhok ko guys. So, kaya siguro medyo nag-dry siya dito. Honest opinion. So, dito na part na to is medyo nag-dry siya ng konti. Kasi nga, 2 beses ako nagpakulay ng buhok. So, ako yung nagkukulay ng buhok ko. So, 2 beses yon. Siguro mga 2 months, mga 2 months na siyang nakulayan. So, ayan. Kaya ganun siya siguro. Pero, sa straight naman, straight na straight yung ating hair. Tapos, ano lang siya guys, yung disclaimer, 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 I'm not a beautician, so I'm just sharing my experience while using this product. So, yun. So, for me, okay naman siya guys. Pag walang kulay yung buhok nyo, maganda siya gamitin. And, yun, napaka-easy nga at napakamura. At nabili ko pala ito siya sa Amazon. So, nabili ko to sa Amazon ng 3,000 yen. 3,000 yen. Dati 2,800 lang siya and then nagtaas siya ng Gohak yen ata. So, kaya nabili ko na siya. So, pwede pa siyang magamit ng 3 beses. Pag hindi ganun kahaba yung buhok nyo, pag mahaba, siguro 2 beses lang mo lang siya magagamit. So, for me, okay naman siya. Ingat lang tayo pag may kulay yung buhok nyo. So, yun lang. At okay naman. Pag straight talaga siya guys. Pero pag may kulay yung buhok nyo, medyo dry lang siya ng konti. Kasi nga, may kulay nga yung buhok nyo, kinulayan siya. Kaya siguro sa akin, medyo nagda-dry siya. Ayan. Nagda-dry siya ng konti. But, for me, it's okay na siya guys ha. Kasi pag magpa-rebond ka dito sa sa Japan, mahal kasi. So, kaya, nag-try ako nito. So, ayan. Yun lang for today. And I hope you like my video. And don't forget to like and subscribe my